Salamat po kami, Panginoon, sa araw na 'to, na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Purihin at dakilain ka, Ama, sa pinakamataas na papuri at pagsamba sa oras na 'to. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy naming mahimay ang iyong salita, O Diyos, at patuloy na maghari sa aming mga buhay. Muli, Panginoon, humihingi po ako ng patuloy na karunungan na nagmumula sa iyo. Hinihingi ko rin, Panginoon, ang patuloy na paglilinis na nagmumula sa iyong kapangyarihan, O Diyos, sapagkat ikaw lang ang aming Diyos na naglilinis at nagpapatawad, nagtatransform, Panginoon, ng aming mga pag-iisip at buhay, Panginoon ko, na maintindihan namin at maunawaan namin, Panginoon, ang kahalagahan po ng iyong salita na aming pinag-aaralan ngayong oras na 'to. Sa salita mo pa lang, Ama, napagpala na po ang bawat isa. Kaya naman, Ama, hayaan mo po na magbukas ng puso at isip, Panginoon, ng bawat isa na nasa loob ng gawaing ito. At Lord, patuloy mo silang turuan, tulungan, Panginoon, na mas higit pang maintindihan ng mas malalim ang iyong banal na salita sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay. Ama, ikaw po ang makita, ikaw po ang mag-glorify, ikaw po ang mangusap, Panginoon. In the mighty name and powerful name, Jesus, I pray. Amen and amen. So, glory to God po, ano? Amen, purihin po ang Panginoon. So, pag-uusapan natin, ano po, yung paano magmamanifest, ano po? Napakahalaga kasi nito. After we live in the presence daily, naintindihan niyo po, no, yung paraan po na paano tayo mamumuhay sa Panginoon sa pang-araw-araw. Amen. Welcome po kay Ate Tina. Ayan, kay Ate Tina. Sino pang nag-invite sa inyo? I hope lagi po namin kayong makasama dito. Patuloy po kayong lumalim sa salita ng Diyos. Amen. So, ano bang ibig sabihin kapag sinabi na when you carry God's name? Marami po kasing mga mananampalataya na hindi po nakakaunawa nito. Na po? Meron pong dalawang paraan, ano po, or few ways, na po, na ang name of God is nagpa-function sa buhay natin. Ano po? Uulitin ko po. May dalawang different way na po, na nagpa-function ang pangalan ng Diyos na nagmamanifest sa buhay mo at sa buhay ko. Napakahalaga po nitong bagay na pag-uusapan natin. Kasi, ang pangalan po ng Diyos na po, sa buhay natin is katagumpayan. Now, Jesus is our victory. Amen. Siya po ang ating tagapagligtas. But using the name of Jesus is completely different things. Na? Magkaiba po yun. Pag sinasabi mong si Lord ay Panginoon mo, na po, siya po yung tagapagligtas mo, siya yung victory mo, na po, kumpara na po sa kapag minimension mo ang in the name of Jesus. Amen? Yun po yung ating pag-uusapan sa oras na to. Na po? At kasi para maintindihan po natin, ano, sinabi po sa 1 John 1:9, 'di ba? In the name of Jesus, sa pamamagitan ng ating Panginoon, katulad po ng sinabi ko na Jesus is part po 'yan ng ating kaligtasan. No po? Si Jesus po, siya ang dahilan kung bakit ka naligtas. Pero ang kaibahan po, no, ang kaibahan ng in the name of Jesus is magkaiba sa kaligtasan na natanggap natin kapag ginagamit natin yung pangalan ni Jesus. So sabi sa 1 John 1:9, if we confess, pahanap po sa Tagalog, no? If we confess our sin, He is faithful and just and will forgive us our sin and purify us from all unrighteousness. Amen? So, pabasa po sa Tagalog. Amen? Sino po ba ang makakatulong ko? Ate Jane, busy ka ba? Ay, wait po. Wala rin po. First John po yun, no, sis? Apo, 1 John 1:9. Wait lang. 1 Juan 1:9.
Amen. Sabi po dito, subalit, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Amen po. Amen. Sino daw po ang tapat at matuwid? Sapagkat siya'y tapat at matuwid kung tayo daw po ay magko-confess ng ating mga kasalanan sa Panginoon. So, sa pangalan ni Jesus, kung tayo po ay nagko-confess, amen, kasi maraming taong nanalangin, minsan hindi sa pangalan ni Jesus. Opo? No, kaya kung sa pangalan ni Jesus tayo, sapagkat siya ay tapat, no, siya ay purify, siya po ang nagpo-purify sa ating mga kasalanan at siya po ay righteous. So, kapag ako ay tumawag sa pangalan ni Jesus na po at nag-confess ng aking kasalanan, siya po ay faithful na patawarin ako. Amen? Kaya nga po sa panalangin ko, kapangyarihan mo na magpatawad ng mga kasalanan. So, when I'm in difficult time, no, kapag ikaw naman ay nasa mahirap na kalagayan, na po, sa mahirap na kalagayan, God will deliver me. Okay? So, magkaiba po yung pinatawad tayo sa kasalanan natin, ngayon tayo ay ligtas na, at kapag nasa mahirap tayong kalagayan, ang Diyos po ang mag-deliver sa atin o magliligtas sa atin. So, there are different way po in the name of Jesus para mag-work sa iyo at sa akin. Tama po? So, but the most powerful way in the name of Jesus function in our life is not when you mention it. Na po? Madalas po kasi maraming tao nagme-mention lang ng pangalan ni Jesus Christ. Na po, it is not simply, na po, hindi lang ganon, sa simpleng pagme-mention natin sa pangalan po ni Jesus Christ. Amen? Ang mentioning po ng name ni Jesus Christ ay totoong powerful. But, may but po doon na, may malalim po na po, na pagme-mention ng pangalan ni Jesus Christ. Na po, hindi lahat ng nagme-mention ng pangalan ni Jesus Christ po ay may kapangyarihan. Okay? In Greek po, sa Greek, no? Ang sabi po sa Bible, it is meant, pag sinabi mo na in the name of Jesus, na po, it is actually in the manner. The way the Lord Jesus would do it, which is anoma. Tinatawag po nila tong anoma. So, kapag minimension mo daw po yung pangalan ni Jesus, dapat daw po may manner, may attitude, or may character. Anoma doesn't only means in the name, but it also means in the character. Dapat nakikita din sa yung character. So, anoma means in manner in which Jesus would do it or in the character. So, kapag ikaw pala, na po, ay nagbabanggit ng in the name of Jesus, dapat nakikita din sa iyo yun. No? Dapat taglay mo din pala, amen, yung katangian ni Jesus Christ. Na po, kaya may mga tao na nananalangin po sila, na po, na hindi umi-effective yung kanilang mga panalangin. Kasi bakit? Kasi wala sa kanila yung manifestation ng manners or ng character ni Jesus. Amen? So we can mention the name of Jesus or we can live in the name of Jesus. Amen? Na po, dalawang klase po yun. We can mention the name of Jesus or we can live the name of Jesus. So, expressing the name of Jesus, na po, pag ine-express mo ang pangalan ni Jesus is more powerful than mentioning the name of Jesus. Diba? Kaya nga noon, diba, nakakakita kayo, marami nakakakilala sa Diyos, pero hindi nila kinikilala. Yun ang kaibahan po ng kilala mo lang sa kumikilala. Amen? So, yung mga tao na dati kilala lang nila si Christ, tingnan niyo po, nakakagawa pa rin sila ng kasalanan, di ba? Naaalipusta pa rin nila yung pangalan ni Jesus kasi kilala lang nila. Hindi nagmanifest sa kanila. Kaya nga marami kayong tanong, bakit? Kristiyano naman siya, ba't nagawa niya yun? Kilala naman niya yung Diyos, bakit nagawa niya yun? Kasi hindi nga siya nag-express sa name in Jesus. Kilala lang niya. Hanggang kilala lang niya. Magkaiba po yun. Amen? Kaya nga, di ba, kahit Muslim, kilala naman si Jesus. Di ba? Pero, subukan nyo pa-mention sa kanila. Naba-mention din nila yung pangalan ni Jesus, pero hindi powerful. Amen? So, that's the difference. Yun yung pinag-uusapan natin ngayon, na hindi mo lang basta simple mini-mention ang pangalan ng Jesus.
Amen? Kapag hindi nakita sa'yo na po yung expression ng character ni Jesus, na po hindi po magiging powerful even your prayer. Na po? Kaya nga, when you express the name of Jesus in us, before we even, sabi dito, when you express the name of Jesus within us, before we even mention it. So, kailangan mag-manifest muna siya sa'yo bago mo to i-mention. Amen? No? Kailangan mag-manifest. Tingnan niyo yung mga tao na tunay na nag-manifest sa kanila si Jesus Christ. Wala silang ibang bukang bibig kundi si Jesus Christ. Amen? Nagma-manifest sa kanila. 'Di ba? Yung kabutihan ng Diyos, wala silang bukang bibig kundi pasasalamat sa Panginoon, 'di ba? Kailangan kasi muna siyang pumasok sa katawan mo. Kailangan muna siyang mag-manifest sa katawan mo. Kailangan po nating maintindihan, understand this by the Spirit of the Lord. Na po? Ang demonyo po ay hindi nagmo-move dahil lang minimension mo ang pangalan ni Jesus. Amen? Ang demon po, hindi siya nag-shake dahil minimension mo lang ang pangalan ni Jesus. Ang demon po, hindi siya nagte-tremble dahil lang minimension mo ang pangalan ni Jesus. Dapat nag-e-express ito within you. Na po? Dapat nag-e-express ito sa buhay mo. Amen? Kasi kung ikaw nakakilala ka lang, dahil nakita mo lang o narinig mo lang, o sabi nila, in the name of Jesus, ganito daw, panalangin kapag ganyan, masamang demonyo, in the name of Jesus daw. Pero kung hindi nagmamanifest sa iyo yung kapangyarihan ng Panginoon na yon, hindi mo yun napapaalis kahit pa ilang beses kang magsalita ng in the name of Jesus. Na po? Kasi, the mention of it carries the power of the expression of God within you. Dapat, kapag minimension mo ang pangalan ni Jesus, kine-carry mo din yung kapangyarihan. Kaya nga po sabi sa Bible, sa 1 John 4:4, ye are of God, little children, and have overcome them. Pahanap po, 1 John 4:4, because greater is He that is in me, in you, that He that is in the world. Amen? 1 John 4:4 po. Amen. Sabi po dito, mga anak, kayo nga'y sa Diyos na at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang espiritong nasa inyo ay may kapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanlibutan. Amen po. Amen. Paano po yung Philippians 4:13, ate? No po? So, ang mahalaga po muna, natanggapin mo siya bago maging effective yung in the name of Jesus. Nagigets niyo po ba yung sinasabi ko sa inyo? Naintindihan niyo po ba? No, hindi lang basta-basta binabanggit mo in the name of Jesus, pero hindi totoong nagmamanifest sa'yo at nag-e-express sa'yo ang karakter ni Jesus. Amen? Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthened me. Amen? Sa Tagalog po, ate, nakita mo po, Philippians 4:13. Amen. Sabi po dito, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ng Kristo. Amen po. Amen. So, siya po ang nagbibigay ng kalakasan. Ang Espiritu ng Diyos po ang nagbibigay ng kalakasan sa iyo at sa akin. Now, the name first manifest in you. Dapat, before it can be mentioned by you. Amen? Kailangan nagmamanifest yun sa buhay mo. Nakikita yun sa buhay mo. Kaya sinasabi po natin, di ba? Nung pinag-aralan natin nakaraan, kailangan nakikita yun sa buhay mo. Di ba? Kaya nga nakapakinig po kayo ng kwento, no? Ate, pakihanap po sa Acts 19. Na po? Sa kwento po, sa Acts. Amen? Na may nag-attempt dahil lang naririnig niya si Pablo. Di ba? Na nagpapagaling, nagpapalayas ng evil spirit. Di ba? Gumagamit ng mga panyo niya. Di ba po? Para magpalayas ng mga masasamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Naririnig nila. Amen? Sa madaling salita po, hindi ka lang pwedeng basta maggaya-gaya lang. Na po? Meron ding pagkakakilanlan ang spirit realm sa'yo. Amen? Alam din nila kung ikaw ay totoo at hindi totoong Kristiyano. Kaya hindi ka lang basta in the name of Jesus ng in the name of Jesus dahil Kristiyano ka na. Di ba? Dahil yung tunay na Kristiyano lang po ang totoong gumagana ang pangalan ng Diyos sa buhay nila. Amen?
So, pakinggan po natin yung kwento nito. Anak po to ng pari Hindi sila masamang tao. No? Hindi po sila katulad ng ibang tao na masasama. Sila po ay lumaki din sa church, 'di ba? Anak sila ng iskriba. Na po, hindi ito talagang sasabihin na masamang tao. Kaya nga, ang sinasabi ko po sa inyo, iba ang kilala mo ang Diyos sa kinikilala mo siya. Amen? Tingnan mo yung devil dito, no? May strange po silang sinabi, Jesus we know. Paul we know. Who are you? Amen? Huwag nating antayin sabihin sa atin ng demonyo yun pag dumating tayo at kumaharap tayo ng mga ganitong klase pong kaaway sa mundong ito. Acts 19 po, pabasa ate, 13 hanggang 16. 13 sis hanggang 16 po. Amen. Sabi po dito, may ilang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Pinangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa pagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito. Sinabi nila sa pangalan ni Hesus na ipinapangaral ni Pablo, inuutos ko sa inyo, lumayas kayo. Kabilang sa mga gumagawa nito ay ang 7 anak na lalaki ni Eskebe, isang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Subalit sinagot sila ng masamang espiritu, kilala ko si Jesus at kilala ko rin si Pablo, ngunit sino kayo? At sila'y nilundag ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu, tinalo silang lahat at malubhang sinaktan, ano pat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Amen po sis. Amen. Praise God po. Nakita niyo po Notice, pansinin ninyo, they called the right Jesus. Tama? Kasi anak sila ng pari. Hindi mali yung Jesus na tinatawag nila. Tama po ba? Anak sila ng paring Hudyo. Amen? Na nakakakilala sa Panginoon. They called the right Jesus. They mentioned the right Jesus. But there was no anoma in them. Yung tinatawag na karakter sa kanila. Nangahas lang sila. Amen? So, hindi pala, ibig sabihin pala, Tatay Yolando, kung hindi nagmamanifest sa'yo, diba, at hindi ka tunay na tumanggap sa Panginoon, at nag-ano ka lang, diba, ang tawag dito, sa Tagalog yun? Nag-try ka lang, diba, parang ganun na, nag-ano ka lang, katulad ng sinabi sa verse, nangahas ka lang, diba, hindi pala pwede natin gawin yun kung hindi nagmamanifest sa atin even ang karakter ng Panginoon. Kasi hindi ka i-recognize ng spirit sa espiritu. Sa realm ng spirit, you're not recognized, hindi ka nila kilala. They were not recognized spiritual because the name was not in them. Dahil wala pala sa'yo yung pangalan. Kasi alam niyo po, pag tayo tumanggap sa Panginoon, siniselihan tayo ng Panginoon, tinatatakan niya tayo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So the name was simply on their lips. Nasa lang nila, nasa bibig lang nila. At nagre-refer lang sila sa somebody else, katulad ni Paul. Wala sa kanila. Wala sa kanila. Wala sa kanila ang Panginoon. So, in natural world, dito po sa mundong ito, pwede mong i-express at sabihin ang Jesus sa loob ng 7 araw, sa 24 oras, pero walang kapangyarihan sa'yo. Pwede palang mangyari yon. Kasi, in reality, the name of Jesus is not in them. Wala po sa kanila ang pangalan ng Diyos. Lahat ng sinasabi nila, performance lang. At yun daw po ang madalas na nangyayari ngayon sa mundong ito. Yes, labas-pasok sila sa church. Upo-upo ng every Sunday. Pero don't you know na hindi sila kilala ng Panginoon? Some of them, performance lang. Kaya sabihin mo sa sarili mo, I don't want to perform.
ikaw at ako, huwag tayo mag-perform. Kasi marami pong namamatay dahil sa performance ng tao. Performance is killing people. Amen? Kasi po, yung mga people ngayon, na po, they want to win people, but not to win God. Yun yung nakakalungkot at yun yung poison ng performance. Gusto mong makapag-win ng tao, pero hindi mo totoong gustong ma-win ang puso ng Panginoon o ang Panginoon. Amen? Kaya nakakalungkot po yung mga nangyayari sa mundo natin ngayon. Amen? Tayo pong mga mananampalataya, we have to win God. Hindi ka lang nagpe-perform dito kaya ka nandito. Hindi ka nandito no, para makiusisa lang kung ano yung ituturo ko, 'di ba? Kung ano yung sasabihin ko, dapat ito nagmamanifest po sa bawat isa sa atin. Ang dami pong taong nag-acting eternally, but inside, they are extremely empty. They are empty. Kaya nga, ang emptiness po, na po ay hindi makakapag-carry ng weight, ng bigat, ng pangalan ni Kristo. No, kung ikaw ay empty, hindi mo kayang dalhin ang pangalan na to. Kasi you're empty. You are lack of knowledge. Amen? Kaya nga, when they speak the word of God, na lumalabas po sa kanilang mga bibig, even sa kanilang pagpoprophesy over the life ng ibang tao, na po, it not happen. Hindi nangyayari. Hindi nangyayari pati mga pagsasalita nila, even sa prophesy nila sa mga tao. Bakit? Because one thing, they are empty within. Ang totoo, empty sila inside. Na po? Empty sila. Hindi naman talaga silang sinasamahan. Nagpe-perform lang sila. They only have the name externally, sa labas lang po. They don't have the name internally. May mga ganun tao. Kaya wag po kayong magtataka, may mga taong nakakakilala pero walang pagkakakilala sa Diyos. Kailangan nyo daw pong maintindihan to. Ikaw at ako, remember this by the Spirit of the Lord. What is internal is eternal. Kung ano daw po ang inside, ang internal na ginagawa mo, ay panghabang buhay yan. Madadala mo sa kabilang buhay. But what is external will expire. Lahat ng pakita lang sa labas, pakitang tao lang sa labas will expire. Now the key is how do I begin to manifest the name of Jesus within? Paano nga ba magmamanifest ang name ni Jesus sa ating mga buhay? So that is the word, no po? When I mention the name of Jesus externally, my word can carry weight. No po? Dapat, ang nangyayari sa ating mga mananampalataya, kapag binabanggit na natin ang pangalan ni Jesus, dapat nagke-carry yun ang kapangyarihan ng Panginoon. So how do I begin to express the name of Jesus within? Paano nga ba tayo magsisimula na i-express ang pangalan ng Panginoon inside us? Number 1 po, begin to desire righteousness. Para maranasan mo ang manifestation ng pangalan ni Jesus, begin to desire righteousness. Because ang righteousness po will make you depend on Jesus. And this is for your soul and for your spirit. Kaya kailangan nating mag-depend sa righteousness ng Panginoon. I-desire ang righteousness niya. Kasi ito po, nung magdidepende kay Jesus, magdedepende yung soul mo sa Kanya at ang espiritu mo sa Kanya. Ano pong sabi sa Matthew 5:6? Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Matthew 5:6.
Nahanap po ba? Sige po, Tagalogin ko na lang. Mapalad po. Nakita mo, Ate Jane? Tapos sis, Matthew Matthew 5:6. 6. Amen. Sabi po dito, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyan ng kasiyahan ng Diyos. Amen po. Amen. No po, ang Diyos po ang magbibigay ng kasiyahan sa kanila. But how do I desire the righteousness without fulfilling? 'Di ba? Paano natin magagawa ang katwiran ng Panginoon o pagsunod sa Kanya kung hindi tayo napi-filled? Na po, kung walang fulfillment sa atin. Na po, ang Diyos, ikaw at ako, kailangan niya pong mapulfill in order for me to walk in righteousness. No, kailangan niya po tayong mapulfill para po maranasan natin ang katwiran ng Diyos. The Bible po, sinabi ng Bible, Jesus is our righteousness. Na po, lagi ko nga sinasabi sa inyo, ang Diyos po ang ating righteousness. Sinabi po yan sa Roman 1:17. Na po, Roman 3:21-22. Isulat nyo po yung mga verses kasi yaan yung magtuturo sa inyo na ang righteousness natin hindi sa sarili mong gawa, kundi sa finish work po ng Panginoong Jesus. Na po, Roman 1:17, Roman 3:21-22, Roman 10:3, 2 Corinthians 5:21, 2 Peter 1:1, and Philippians 3:9. Na po, sabi niya sa Philippians 3:9, pahanap po, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Philippians 3:9 po. Amen po. Sabi po dito, Philippians 3. Sabi po dito, at lubos na makipag-isa sa Kanya ang aking pagiging matuwid ay hindi na sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. So, sa Kanya po ang pagiging matuwid natin. Ano ang katwiran? Sa Kanya po, hindi sa mga gawa natin. So, minsan ang sinasabi ng mga tao, 'di ba po? Oh, basta magpunta ka lang sa secret place, 'di ba? Have true relationship with him, 'di ba? Come to the holy because he is holy, sabi po nung iba, 'di ba? 'Yun yung totoong magko-concentrate sa iyo, sa iyong sarili. Na po, kailangan po nating malaman ano po. You can pray all you want. Pwede ka pong manalangin hangga't gusto mo. But if you don't understand the righteousness, you will not achieve anything. Kapag hindi po natin naintindihan, kahit magdasal ka na magdasal, wala kang ma-achieve sa pananalangin mo kasi hindi mo alam ang righteousness at saan nagmumula. Kaya may mga tao po na madalas dasal po sila ng dasal pero walang nangyari sa kanilang panalangin kasi hindi nila naiintindihan. Amen? Minsan yung iba nangangako pa, di ba, para lang maano yung kanilang mga panalangin. Amen? Ano po? Kaya napakahalaga po na maintindihan natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, my people perish because lack of knowledge. Praying doesn't make you righteous. Ang pagdadasal po, hindi po yon ang magiging dahilan para maging righteous ka. Amen? Praying is good. Totoo po yun. Mabuti po ang pananalangin. But prayer is not what makes everyone or anybody righteous. Ang pagdadasal po, hindi yon ang magiging dahilan para maging righteous ka. Amen? Kahit padasal ka ng dasal, kung hindi mo naman naiintindihan yung ginagawa mo, yung sinasabi mo, at saan mo kinukuha. Amen? Hindi ko po sinasabing masama ang manalangin.
Kailangan lang po nating maintindihan bilang mga mananampalataya na ang righteousness po ay hindi nagmumula sa atin. Amen? Kaya nga po, praying doesn't make you righteous. Jesus Christ is our righteousness. Na po? Ano ibig sabihin nun? In the same way po, para maintindihan nating lahat, na Lord, Jesus saved me from my sin, na po, kailangan mong mag-rely in order for me to have the right standing with God. Para magkaroon ako ng tamang pagtayo sa harapan ng Diyos, na po, kailangan kong maintindihan yung righteousness ni Jesus. Ang malaking error daw po sa mundong ito, na biggest error na nakikita po sa ating mga believers ay paulit-ulit po, that we are saved by the grace. But the moment we saved by the grace, the moment na masave ka by the grace of God, sa biyaya po ng Panginoon, dapat continue yun. Po, kailangan nagtitiwala tayo sa kung anong sinabi po ng Panginoon na kung ano yung tinapos niya. Po, kaya lang ang ginagawa natin, we try to be righteous. Po, hindi masama na gumawa tayo na mabuti, hindi po ganon. May mga bagay lang na parang pagod ka na, feeling mo kasi parang sa'yo galing yung righteousness. Amen? Hindi po ganon. Hindi ganon yung gusto ng Panginoon po sa atin. We cannot. Po, hindi natin kayang maging righteous. Amen? Kasi lahat daw po ng ginagawa natin is like maruming basahan, filthy rags sa harapan po ng Panginoon. Amen? The reason kung bakit maraming mga tao at maraming believers ang nag-i-struggle po sa pananalangin kasi nga hindi nila kayang magpatuloy sa prayer life nila. Kasi akala nila kapag nagkakasala na sila, lumalayo na sila. Alam niyo po yun? Kasi parang feeling nila, tuwing nakakagawa lang sila ng mabuti, saka lang po sila pinapakinggan ng Panginoon. Kapag ikaw ay mananampalataya na, pinag-uusapan po natin mananampalataya dito, hindi po yung hindi mananampalataya. Once na ikaw ay believer, continue po yun. Hindi po yun humihinto. Kung tunay kang nagsisi sa Panginoong Diyos, hindi po yun humihinto. Nakatulad ng akala mo noon at akala ko noon. Kaya ka nag-i-struggle, parang feeling mo pag nagkasala ka, nalalayo ka. Hindi ganon. Continue po ang biyaya ng Panginoon. Kaya dapat consistent po ang pagpe-prayer natin. Hindi rin tayo pwedeng mag-rely lang sa panalangin natin kung hindi natin naiintindihan po na Jesus Christ is our righteousness. Huwag tayong masyadong believe sa sarili natin na, di ba kasi sabi niya, ang prayer ng righteous, tinutugon ng Diyos. Yes, sino ang righteous kaya ka tinugon? Si Jesus. Hindi dahil sa'yo at dahil sa akin. Amen? Pero nakadepende yon on how you express the name of Jesus. Nagigets niyo po ba? Naintindihan niyo po ba? Kasi hindi naman pakikinggan yung prayer natin kung di din tayo nag-express ng pangalan na kinikilala natin. Amen? Kaya, ano pong ibig sabihin nun? Ikaw at ako, kailangan nating maintindihan na without Jesus, I have no leg to stand. Kung wala tayong Jesus, wala tayong paa na tatayo before God. Because I am not righteous, you are not righteous. Kahit anong gawin mo sa mundong ito, hindi ka kailangan man magiging righteous. At kahit anong subukin natin gawin, hindi tayo magiging righteous. Kasi lahat ng ginagawa natin, idudura lang ng Panginoon kasi nga, we are wearing a filthy rag. Maruming basahan lang tayo sa harapan niya. So, without understanding, kung di po natin maiintindihan, kasi sometimes, nagmamadali tayong maging holy. O kasi sinasabi ng ibang tao, holy, be holy, because Jesus is holy. Ano ba talaga ang ibig sabihin? Papaliwanag ko po sa inyo kung ano bang ibig sabihin nito.
Be holy, ye I am holy. Na po? What does is actually means? Bakit sinasabi nila? How do one become holy? Kuya Yolando. Kuya Yolando, mag-unmute nga po kayo. Kayo po bilang tao. Sa palagay niyo po ba kaya niyong maging banal? Tata Yolando, sumagot po kayo. Ikaw po, pag tinitingnan mo yung sarili mo bilang tao, sa palagay mo ba kaya mo maging banal? Tay? Kaya po. Amen. Kaya, Sige po. kaya po, sis. Amen. Sige po. Ate Jane, ikaw, pag tinitingnan mo yung sarili mo, kaya mo bang maging banal? Kumpara sa sarili ko po, kung parang without Jesus, parang hindi po. Amen. Ate Annalisa, kaya mo maging banal? Naniniwala ako na si Lord lang ang magpapabanal sa akin. Amen. Dahil mananampalataya na tayo, ganun po yung sagot natin, no? Pero bilang ordinaryong tao, di ba? Wala pong kaya maging banal. Without Jesus, hindi natin kaya maging banal. Amen? At ang kabanalan po, para po maintindihan natin, na po, if you think prayer makes you holy, no. Kung sa palagay mo, ang pananalangin mo, ang magbibigay sa'yo ng kabanalan, nagkakamali po tayo. Kung sa palagay mo, ang presensya pa sa Panginoon, di ba? Ang magbibigay sa'yo ng kabanalan, hindi rin po. Holiness is bestow. Pag sinabing bestow, ito po ay pinagkakaloob upon you. Ano po? Ipinagkaloob po ito, hindi po ito pinagtrabahuhan. Amen? Ang holiness po ay pinagkakaloob sa'yo. When you receive Jesus, kapag tinanggap mo si Jesus and you walk in righteousness, you rely on Him, and when God bestow holiness on you, at kung ang Diyos po walang sino man, ang Diyos ang magkakaloob sa'yo ng holiness, amen? Saka ka palang magiging holy. Holiness is not what you do. Walang kahit sino sa atin ang makagagawa na maging holy. Holiness is what is given to you by God. Declaration po ito ng Panginoon. Na po, wala po nagagawa ang tao dito. Sa mundong ito, na po, wala pong kayang maging banal. At ito yung sinasabi ng mga religion. Kaya wag po kayong ma-confuse sa mga tao na nagsasabi na be holy. Kasi ang Diyos ay holy. Because people try to be holy and people try to be righteous, which is hindi naman natin kayang gawin kung hindi sa Diyos. Amen? Kung hindi po sa Panginoon, wala po talagang kahit sino sa atin ang magiging righteous at magiging holy. Amen? Kaya napakahalaga po na ating pinag-aaralan. Kaya nga sabi dito, and the life I live, the flesh, is through the faith of the Son of God. Amen? Kaya tayo po, nabubuhay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, anything that you do, lahat ng ginagawa mo, pag ikaw lang sa sarili mo, ang gumagawa nito, sariling kakayahan mo lang, maruming basahan lang po yun sa harap ng Diyos. Na po? So you declare holy. It is a command that God has released upon us. Command po ito na nirelease ng Panginoon sa iyo at sa akin. Na po? Ikaw at ako, na po, declare holy kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon at ang righteousness mo ay kinukuha mo sa Diyos. Kay Jesus Christ lang po. That is the word before the King of Glory. Na po? Kaya nga, it's lack of understanding. Kulang po tayo ng kaunawaan na po kung ang intindi natin sa holiness is dahil sa kasalanan. Hindi po.
Kasi may mga nagtuturo na ang holiness ay kasalanan. Hindi. Hindi po. Kailangan nyo maintindihan na ang holiness po ay dineclare ng Diyos sa iyo at sa akin, pero wala itong kinalaman sa kasalanan. Holiness has nothing to do with sin. Bakit po nasabi ko yan? God has been holy before the creation. Tama po ba? Bago po nag-create si Lord ng lahat ng mga bagay sa mundo, holy na siya. Amen? Wala pong kinalaman yun sa kasalanan. Na po, He's eternally holy, yet God cannot be tempted. God cannot be seen. Na po, hindi siya pwedeng magkasala. Kasi holy siya. Kaya, sinasabi po sa atin dito na holiness has nothing to do with sin. Ito po ay pinagkakaloob ng Diyos sa iyo at sa akin. Na po, because it is the nature of God. Diba? Kaya nga makikita nyo doon, hindi si Pedro po ang nag-declare ng Be holy ye, I am holy. Si God lang ang nagde-declare nun. Hindi po si Peter, hindi si Paul, hindi sa kahit sinong apostoles. Ang Diyos lang. Dahil ang makapagdedeklara lang ng holiness ay kung sino ang holy. Amen? It is bestow. Pag sinabing bestow, pinagkakaloob lang sa iyo at sa akin. Because it is the nature of God. No, it is declaration. Declaration sa iyo ng Diyos at sa akin. Parang halimbawa po, nung sinabi niya, nung nag-create siya, let be the light. Diba? Sabi niya, let there be the light. Sabi niya. Di ba nagkaroon ng ilaw? Ganon din sa'yo. Be holy. Sabi din niya sa'yo. Na po, ganon lang yun. Kailangan yung matanggap yun na hindi po yun about sa kasalanan. Ang kasalanan natin, is galing sa righteousness. Doon po yung kinuha. Nilinis tayo sa righteousness ng Diyos, hindi sa holiness. Amen? Because, madalas po, marami pong napapagod na mga mananampalataya kasi laging sinasabi yan, magpakabanal kayo kasi ang Diyos ay banal. Wala pong kayang maging banal. Righteousness nga po, hirap tayo, binigay pa sa atin ng Diyos. Paano pa tayo pupunta sa level up po ng kabanalan? Amen? Kaya nga tingnan nyo, si Jesus sinabi niya rin, holy angel. Paano naging holy angel? Wala mang kasalanan ni angel. Ibig niyo ba sabihin, ang holiness ay galing sa kasalanan? Hindi po. Holy prophet, sinabi niya. Ibig mo ba sabihin, hindi nagkakasala ang propeta? Nagkakasala ang propeta, pero bakit tinawag na holy prophet? Hindi po, kasi wala itong kinalaman sa kasalanan. Naiintindihan niya po ba? Ipinagkakaloob lang ito ng Diyos, dinideclare niya lang ito sa iyo at sa akin. Amen? So, make Jesus, si Jesus po ang your righteousness. Ang righteousness natin ay si Jesus. Kaya kailangan nating maintindihan that you don't qualify for anything in the sight of God except through Jesus. Hindi ka makukwalify sa lahat ng bagay kundi si Jesus Christ. So, kailangan po nating maintindihan na this is continually. Holiness is bestow o pinagkakaloob. But righteousness is only through Jesus. Amen? Ang God lang po ang makapagde-declare ng holiness sa'yo. But righteousness is only through Jesus. Hindi po sa gawa natin. Kaya nga, tinuturuan tayo na dito na mag-begin to depend on Jesus like never before. The moment po na nagsisimula tayo na mag-depend sa pangalan ni Jesus, ito po ang beginning kung saan magde-depend tayo sa kanyang nature, magde-depend sa tayo po sa lahat ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. So, kailangan natin, Father, sa pamamagitan ng Ama, di ba po, we cannot stand. No? Without Jesus, we cannot stand before the Father. Kaya nga sabi niya po doon, di ba? I am crucified with Christ, nevertheless, I live it. No longer I live. Di ba? No longer I who live, but Christ who live through me. Ang Diyos na ang nabubuhay sa'yo. Kaya ngayon po yung sinasabi natin, pinako na ako. Hindi na ako nabubuhay sa dati kong buhay.
Na po, at yung life na yon, sa flesh na yon, through faith of the Son of God. 'Di ba? Malinis tayo sa harap ng Panginoon. Amen? So ito po yung kailangan magbigin po at magdwell po sa ating lahat na po para maintindihan po natin na po ito pong number 1 na begin to desire the righteousness. Amen? So, yun po muna yung pag-usapan natin. Kasi medyo malawak na rin po yung napag-usapan natin doon na para hindi kayo maghalo-halo ng atin pong pinag-uusapan sa oras na to. Kasi ayoko po na malito kayo or magsama-sama. Kasi pag nagsama-sama na siya, parang hindi nyo na po naiintindihan yung iba nating pag-aaralan. Kaya himayin din po natin ito pong topic na to on how the name of God manifests in you. Ano po? So dito pa lang, puno na po tayo eh. Kasi meron tayong few ways ng name kung paanong nagpapunction ang Diyos sa buhay natin. Iba yung sinasabi mo lang na sinasalita mo ang pangalan ni Jesus sa sinasabuhay mo na kasama ang pangalan niya kasi totoo kang tumanggap. Amen? So pinag-uusapan natin dito kung paano tayo makakabigin ng manifestation ng paglakad po sa pangalan ni Jesus. Number 1 pa lang yung pinag-usapan natin. Begin to desire righteousness. At yung difference ng holiness at righteousness po na pag-usapan din natin. So kung may mga tanong po kayo, malaya po kayong magtanong para mapag-usapan po natin dahil nag-aaral tayo. Amen? So purihin po ang Diyos. To God be the glory po. Sa mga susunod po, pag-uusapan natin na po, marami pa po tayong pag-uusapan. Na po, pangalawa po natin doon is see through His Word. Na po, at maganda po yung ating mga pag-uusapan kasi papalalimin siya sa understanding na dapat yun po ang matutunan natin mga mananampalataya para alam nating tumayo sa harap ng maraming tao. Para maging matibay po yung ating root ng pag-aaral na ginagawa natin. Hindi lang yung mga mabababaw na sinasabi po ng iba. Kailangan natin maging malalim sa pananampalataya po sa Panginoong Yesus. Kasi ang power ni God, na po, nagpa-function lang yan sa buhay natin. Na po, kung hindi lang natin ito sinisimple mention. Na po, ba't nakikita yung anoma sa atin? We are carrying the name. We are carrying the character to express the name of God. Amen? Kaya po maraming mga tao ang hindi makapagpalayas ng demonyo, hindi ma-answer prayer yung kanilang mga prayers. Amen? Kasi hindi nila alam kung saan nila kukuhanin. At hindi nila alam kung sila tatayo. Kaya ito po yung mahalaga na baka sabihin nyo, simple lang, pero ito yung pinakamahalaga. Pag hindi po na daw natin to natutunan, itong mga bagay na to, hindi na tayo pwedeng pumunta sa second, third pa at fourth. Hindi na natin mapaglalabanan yung mga pagsubok po sa atin pag di natin natutunan kung paano tumayo sa pangalan ni Jesus. Amen? So glory to God po. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, O God, sa oras na to. Salamat po sa wisdom, knowledge, and understanding, Ama. Alam ko po na marami ka pang gustong sabihin sa amin. Kaya Lord, patuloy po kaming bukas ang aming tenga, ang aming puso, ang aming mind, na patuloy po kaming magpatuwid sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa karagdagan pang mga salita na ipapahayag mo sa bawat susunod na linggo, Ama. Na tunay na ikaw, O Diyos, ang magtuturo, magtutuwid sa bawat isa sa amin, magtatransform sa amin at magpapaunawa sa amin ng iyong mga salita ayon sa iyong kalooban at kaparaanan, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat sa righteousness na patuloy na ikaw nagkakaloob, Panginoon. At salamat sa holiness na patuloy na dinideklara mo at pinagkakaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay nga, Ama, na ikaw ay makapangyarihang Diyos, Panginoon. At sa iyo namin, O Diyos, ipinagkakatiwala ang aming mga buhay sa mga oras na to mula sa buhay ni Kuya James, Ate Billie Jean, Kuya Yolando, Ate Jane, Nanay Andrea, Ate Selena, Ate Annalisa, Kuya June, Ate Tina,
Kuya Raymond, Kuya Lindon, Panginoon, nagpapasalamat po ako sa kanilang mga buhay. Patuloy niyo po silang gabayan, ingatan, Panginoon, kung paano silang hahakbang sa pananampalataya, Ama, na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Patuloy kang pagharian, Panginoon, ang kanilang mga buhay, sampu ng kanilang buong pamilya. Ano man ang kanilang pinagdadaanan na pagsubok sa mga oras na to, itinatas, dinadalangin ko, Panginoon, na ang pagkilala sa iyo at ang paggamit ng iyong pangalan, Ama, ay tunay na makita at taglayin ng bawat isa sa amin, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Mapagtugumpayan namin, Panginoon, ang lahat ng mga pagsubok, Ama. Tinatanggap namin, Panginoon, ang lahat ng mga pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon, na nakahanda, Panginoon, sa kalangitan. Patuloy mo nawang buksan ang mga pintuan, Panginoon, ng pagpapala. Hallelujah, sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa lahat ng humihiling sa iyo, sa medical, Panginoon ko, in the mighty name of Jesus, O God. Lord, tinatanggap namin, Panginoon, ang pagpapalang magbibigay, Panginoon, ng pag-asa sa bawat isa sa amin sa kanilang mga buhay, Ama. In Jesus' name, Panginoon. Sa resulta ng kanilang mga medical, Lord, kung sino man ang nagdadasal, Lord, at dumadalangin ito, Ama, itinataas ko po sa iyo, O God. Sa bawat buhay, Panginoon, ng extension life, Ama, na pinagkakaloob mo, O God, Lord, patuloy nawa, Panginoon, kahabagan mo yung mga taong ito na magbigay pa, Panginoon ko, ng pag-asa sa mga taong ito, na ikaw lang, O Diyos, ang makapagbibigay ng buhay, Panginoon, sa bawat isa sa amin na humihingi sa iyo ng dugtong na buhay, sapagkat ikaw ang Diyos ng buhay, Ama. Sa mga pagsubok, Panginoon, Lord, kasalatan, Panginoon ko, hallelujah, sa mga kailangan naming provision, Ama, Lord, ikaw ang Diyos na nagpapayaman at nagpapahirap, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, Ama, na gagawa ka at kakasangkapan ka ng mga tao na magpapala sa amin upang maabot, Panginoon, ang lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon, sa lahat ng bagay, O God, na aming kailangan sa mundong ito. Dahil, Lord, alam ko, Panginoon ko, na nakikita mo ang aming mga kailangan at sa pamamagitan ng grace at glory mo, Ama, hallelujah, tutugunin mo, Panginoon, ang mga pangangailangan ito, na magmumultiply ka at magpupruitful kami, Panginoon, magiging fruitful kami sa buwan na ito, Panginoon, na hindi kami pagkukulangan ng aming Diyos na tapat, na nagbibigay, Panginoon, ng masaganang buhay sa aming mga pangangailangan sa bawat araw, sa aming kalusugan, Panginoon ko, sa aming pag-iisip, sa aming emosyon, O God, in Jesus' name, even sa lahat ng paligid namin, mga taong, mga mahal namin sa buhay, Ama, idinadalangin at tinataas namin sa iyo, Ama. Salamat po, Panginoon ko, sa mga anak namin, Ama, na nakapagtapos ng pag-aaral, Panginoon, na natapos muli ang taon, Panginoon, Lord, ng pagsusumikap, hallelujah, at sa tulong at gabay mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng karangalan ay tinataas namin sa iyo. Sa katagumpayan ng gawaing ito, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng sinusustain mong hangin, Panginoon, sa bawat isa sa amin, sa buhay ng mga kapatid ko, Panginoon, hallelujah, magtuloy-tuloy ang kanilang kagalingan, Panginoon, at tanggapin nila na by your stripe they are healed. Kailangan nilang paniwalaan, Panginoon, na sa iyong mga latay, Panginoon, sa pamamagitan ng mga sakit na binigay na hindi nagmumula sa iyo, Panginoon ko. Pinuputol namin, Ama, in the mighty name of Jesus, Panginoon ko, sa lahat ng mga bibig na hindi makapagsalita, Ama, pagsasalitain mo ng diretso, Panginoon, at patuloy na makakaawit sa iyo, O God, in Jesus' name, sa mga mata, sa mga ulo na pananakit, Panginoon, pamamanhid ng mga katawan, O God, I rebuke in the mighty name of Jesus and by the blood of Jesus, sapat, Panginoon, ang kabayaran ng iyong mga dugo, Ama, sa lahat ng mga kasakitan na nararanasan ng bawat isa sa amin, O God, in Jesus' name, in Jesus' name. Tinatanggap din namin, Panginoon, ang lahat ng teritoryo, Panginoon ko, na patuloy mong ipagkakaloob sa bawat isa sa amin, na saan man tumungtong ang aming mga paanan, saan man hawakan ang aming mga kamay, O God. Hallelujah. Ang mga ito, Panginoon, Lord, hallelujah, ay mapapasa amin, Panginoon, mapaprosper, O God, in the mighty name of Jesus. Anumang negosyo, Panginoon, patuloy mong pagpapalain, O God, at imumultiply, Panginoon ko, in Jesus' name, in Jesus' name. You are the way, O God. You are the miracle worker. You are the promise keeper, Panginoon. Kaya sa iyo lang, Panginoon, kami nagtitiwala. Sa iyo lang po kami humihingi ng pag-asa, Panginoon. Sa iyo lang kami, Panginoon, dumadalangin, Ama, sapagkat you are faithful, Panginoon, Lord, sa iyong mga anak. Kami, mga anak mo. Kaya kahabagan mo ang iyong mga anak, Panginoon, sa mga oras na to. Sa kanilang mga puso, Panginoon, ay tinataas, dinadalangin sa iyo, siya sa atin mo ang kanilang mga puso sa oras na to, Panginoon. At i-extray mo ang kanilang
niya ng buong katawan mula ulo hanggang paa, Panginoon, in the mighty name of Jesus. At itong katawan at templong to magagamit sa paglilingkod sa iyo at hindi, Panginoon, maaalipin ng kaaway sa pangalan ng aming Diyos na buhay na sa Jesucristo. In Jesus' name. Purihin ka, Ama. Dakilaan, tulhatiin ka sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Amen. Salamat po at happy birthday po, Nanay Selena. God bless po sa iyo at sa pamilya mo. Amen. Praise God po. Amen. Salamat sa buhay mo, Ate Beverly, sa napakagandang